Days before my flight, nag-prepare na kami mag-impake ng pasalubong. Salamat kila Leo at JR sa tulong sa akin. Especially kay JR na nag-push talaga na makapagbakasyon ako sa Pinas. October 13, 2023. Ayan, ready to fly na talaga. Now, we're just waiting on our taxi for Gimhae City Airport. Hello guys. Si JR nga pala ang maghatid sa akin. Okay, see you on next vlog. Ito na ang taxi. In just few clicks, ganun kabilis ang Kakao Taxi dito sa Korea. Ayan, nag-joke si Manong driver. Di naman namin naintindihan kung anong sinabi pero tumawa naman kami. 전기차 맞아요? 전기차. Ito tinatanong namin kay Manong driver kung electric car ba yung gamit niya. Sabi niya oo daw. At sabi niya rin na mahal ang Chonggicha or electric vehicle. Likas sa mga Korean driver ang magtanong sa mga pasahero nila, lalo na sa mga foreigner. Parang barbero sa atin, hindi pwedeng walang kwento habang nasa biyahe. Sa wakas, nandito na kami sa Gimhae International Airport. May Pilipinas na talaga. Ngayon, pwede mo na akong picture. Finally, after 4 years and 8 months, makakauwi na rin ng Pilipinas. Before check-in, kailangan namin muna magtimbang para malaman namin kung magkano ang babayaran namin sa excess baggage. Okay lang yun na sumobra rin timbang. Ang mahalaga, mapasaya ko sila sa kaunti kong pasalubong, lalo-lalo na sa mga taong tumulong sa akin para makapag-abroad o para makapunta dito sa Korea. 24. Babayaran mo pa din yun. Frankie mo, honey. And now, check-in time na. May mga kaibigan talaga tayo na minsan akala mo goods, pero minsan super goods pala. Tuwang-tuwa yan sigurado. Happy yarn. Ayun na nga ba sinasabi ko, sobrang aking bagahe. Kali nagbayad ako ng 47,000 won. Pero okay na yun kasi ang pagkakatanda ko, 7 kilos ang sumobra sa total excess baggage ko. Pero ang pinabayaran lang sa akin, 3 kilos sa sobrang bait sa akin ng teller or ng, di ko alam kung ano tawag doon. Before boarding, I make sure na kakain muna kami ni JR para bago siya umuwi at bago ako sakay ng aeroplano, siguradong busog kami. Maraming salamat ulit JR sa paghatid, buti na lang sumama ka. Hindi lang kasama dito sa vlog na to pero to be honest, naharang yung mga gamit ko, lalo na yung mga battery doon sa immigration or doon sa x-ray scanner. I think bawal yung masyadong madaming battery para sa safety precaution. Kaya ayun, pinadala ko na lang kay JR ang mga spare battery ko para at least hindi na maharang dito sa sa airport. Sayang naman kung iwanan ko sa kanila. Buti na lang may chance pa ako makabalik dun sa entrance ng check-in.
and now officially leaving the Korean Peninsula. Salamat South Korea sa lahat ng opportunity na binibigay mo sa akin araw-araw. Mamimiss kita in 3 weeks. In few hours, makakaapak na muli sa bansang Sinilangan. Medyo inaantok na ako nito pero ang isip ko gising na gising pa. Siguro sa sobrang excitement na makakauwi na ako at makakasama ko na ang mga family ko. Philippine Airlines nga pala ang aeroplanong nasakyan ko. Ayan, nagserve sila ng food and coffee for my drink. At kahit naggabi na antok pa rin ako. After almost 4 hours, nakikita ko na ang Metro Manila. Ay nako, napakasarap sa pakiramdam. Bigla na ako nagising niyan. Excited na ako. Makikita ko na ang aking mga magulang, mga kapatid at mga pamangkin. Sa wakas, after 4 years and 8 months, makikita ko na rin sila. Ayan, nakababa na ako ng aeroplano. Sagad hanggang tenga ang aking ngiti. Kahit ako'y puyat at galing ng trabaho, biglang sumaya ang aking pakiramdam. Konting-konti na lang talaga, mayayakap ko na silang muli. At dahil 1 AM na dito sa Pilipinas, malamig ang simoy ng hangin. Ibang-iba talaga ang pakiramdam pag nakauwi ka na ng sarili mong bansa. Ayan, nakatawid na tayo ng immigration. Dito na kukupick-upin ko na lang ang aking mga bagahe. Thank you, sir. Marami din akong kababayang nakasabay from Korea. Ito na nga, nandito na ang aking mga pasalubong for my family and friends. At dahil meron pa akong Korean won at dollars, bago ko lumabas ng departure area, nagpapalit muna ako dito sa Money Exchange. Shoutout sa Yazaki. Finally, ito na ang aking inay. Salamat Lord, nakita ko nung muli ang aking magulang. Halos maiyak ang aking nanay nung ako'y nakita muli. Siya nga pala ang aking sister at aking mga cute na pamangkin. Aking mother. Namiss kita ng sobra, nanay. I love you. And finally, ang aking tatay. Nandiyan naman ah. Hindi mo yata naka-record. I-record ba? Tumawag na ang ate namin at tinatanong kung nagkita na kami ng aking mga magulang. Oo, makakain muna. Nagugutom na nga ate. First time, ngayon na kayong kikita nito eh. Good morning. Baka mag-bless ka pa. Hoy, okay na ba? Iskat ko na. Shoutout nga pala sa aking bayaw. Siya ang nag-drive at sumundo sa amin dito sa airport. Kailan kami kasi Hindi na pa kami nakaano. Eh, pupunta ka ano. Maganda. Sabihin mo si nanay ka mo nasaan? Si Perayes ka mo. Si Carmen, si Anias daw. Hair! Agad ay pababa ko ng hair. Amin na karon ba? Wala. Ayan o. Ayun. Ano? Wala na Ay, kaya labang si. Ako nga muna. Ba't wala ako sa... Siya nga pala, my beautiful sister na nagsundo sa akin dito sa airport. Ayan, bago kami umuwi ng Nueva Ecija, naisipan namin kumain muna. Miss na miss ko na rin ang Jollibee. Tapos makakatikim na rin ako ng world famous Chicken Joy. Siyempre, hindi mawawala ang picture taking. Salamat kay kuya na nagpicture sa amin. Ayan, madaling araw na. Malapit na ako sa aming tahanan. Meanwhile, Pauwi na ako pero hindi ko alam na meron pala silang binabalak na sorpresa para sa akin. Lingid sa kaalaman ng lahat, birthday ko upon my arrival in the Philippines. I'm so happy, hindi ko in-expect na nag-prepare sila ng ganitong kabonggang welcome back sa akin. Salamat sa aking family.
Especially to my sister na nag-decorate nitong wall at nag-print ng poster para sa aking comeback. Hindi na nga sila magkamayaw para sa aking pagdating. I'm so happy while editing this video. At nagkasundo-sundo sila para i-prepare to sa akin. Yung mga pamangkin ko naman, ginising ng aking ate para i-surprise ako. Biruin nyo, alas 3 na halos na madaling araw pero gumising silang lahat para i-surprise ako. Ayan, malapit na ako pumasok sa mga sandaling iyan. And nga pala, na-appreciate ko rin aking mga kapatid na umuwi sila from their work para salubungin ako. Kahit nasa malayo sila nagtatrabaho, nag-day off muna sila para sa akin. Ito na ang aking mga cute at makukulit na pamangkin. Miss na miss ko talaga sila, sobra. Hindi ko masasabi kung gaano ko kasaya ng mga oras na yan. Biruin mo, lahat ng pamangkin ko, nandyan sila, gising sila lahat para salubungin ako. At siya nga pala ang bunso kong kapatid. Dapat yung camera mo, Tanay. Hindi ako ready. Ano? Okay, mali yung ilaw. Jade naman yung camera. Malabo. Siya nga pala ang aking sister. Ayan, abalang-abala sa pag-light ng aking candle. Iba talaga ang pakiramdam kapag ikaw ay nasa iyong tahanan. Walang katulad. Hindi mabibili ng kahit anong yaman sa mundo ang pamilyang totoo. Hindi ko ma-imagine kung ano mararamdaman ko. Sobrang saya ng aking puso. Hanggang ngayon, I feel so amazed and I don't know what to say. At dahil nasa Korea na ako habang ini-edit ko to, ngayon pa lang miss na miss ko na sila. Nakaramdam ako agad ng homesick. Nakakalungkot. Pero kailangang tiisin para din to sa kanila. Blow out the candles, turn off your mind, it's your birthday.